ang Ginoo nga kanini ang Santos Ebanghelyo sumanang sa Mateo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunay, sa inyong una-una sa may muhatong sa usa ka tawo nga kawadaan siyang usa sa iyang usa ka gatos ka karnero. Iya kayong biyakan ang kasiyamayan o siyam nga malibsig dito sa bungtod. Humulakaw siya ang pagpangita sa nawala. Sultihan mo kamo ay hindi kakaplag niya ini mas malipay pa siya pakayo tungod nining karneruha kay sa kasiyamag siya nga wala mawala. Sa mga pagkaagi, ang inyong pamamayan niya ito sa langit, dili buod nga mawala. May mawala bisan usa nining mga gagmay bata. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Kay ikaw. Ayong punta. Karon, akong ipaambit kaninyo ang refleksyon ni Saint Jerome sa first reading. Kuni ang ingon na komentary sa first reading. God does not punish to destroy, but to heal. His chastisement are medicines. Kining silot sa Ginoo nato tungod sa atong mga poor decision, dili kay i-destroy kaniya, dili kay naglagon kaniya, but to heal us. His chastisements are medicine. Meaning, God allows our discipline, loss, or pain. It is not out of hatred or vengeance, but out of love. Ang correction sa Ginoo is not destructive, but restorative. Una nga, kaya may kapo sa ito, katalingan niya, blood control. Hindi siya destructive. Kaya mo nang kamalandungan, o naman sa itong poor decision. Mamuputar ang tapan ako sa leksyon, huwag kwarta. Kita maputar, huwag kwarta. Di ba? Ano naman siya? Kaya kagugod sa itong nasod, it is a chastisement of God. His chastisement is not to destroy, but to cure us. Matod pa, just as a doctor wounds in order to cure, God sometimes allows suffering to heal the soul. So, ang lawa, ay 30, mag-arrangement namin o pre-trial sa tulo ng hidakop tungod sa pagbayi. Leader may unang man. Nagpailaing tulo, i-release ng warrant of arrest. Hindi ay pagpamalit o boto. Takot kayo ng offense, criminal offense na siya. Pero, may dapat na ito maligan. Napasensya na mo, kundi mo, ikikaluoy. So, pili siya, atong i-connect ni Saint Jerome. God's correction is not destructive, but restorative. So, ito pagka-restore ini, kung ang normal, ihimo na natong abnormal. O ang abnormal, ihimo na natong normal. Okay? Kung sa intention na ito, ano? It is not out of hatred. It is not out of vengeance. Ibig mo mata, ang iwan natin pinasaylo ay ano pa din. Sakto na. Pero ang atong sala, doon na may silod. Ang Ginoo ni pa sa inyo kita. Pero ano ito naman ba yung purgatorio? Uy.
Kay justisya ang Ginoo pasaylo siya. Kung bisan ka sa Panginoon pasaylo ka. Pero napangpas pang silot, wow! O ito na inay siya. Kung nasaktan lang na ang doktrina sa simbahan, kita God, atong isabot, usa lang kaporsyon. One part lang, hindi kinatibukan. Hasta ng mga bagay. Let us study more about the teachings of the church. Walang interno. Kung mercy lang ang Ginoo, di ba? Nagkaroon. Balik ko na ko ha. Medicine often tastes bitter. Diba? Na mga bata, may inuman taban. Hindi ko gumagawa na mo. Huwag na minunod mo. Medicine tastes bitter. In like manner, discipline feels painful. But medicine removes infection, restores strength, prevents deeper sickness. Most na ang divine chastisement removes sins, awaken repentance, prevents deeper spiritual ruin, restores us to life with God. Pero balik ko na po, chastisement of God is a medicine. It is not a destructive energy. It is a restorative power. Wala na ako lipay kayo ng karoon. Ano man, dahil nadakan, first time is tibong Pilipinas. Kung maglihok lang takrong eleksyon, ilan ka mga away? Makapilit na ka. Doon na niya mudagan na di magsalig sa kwarta. Nindot man na itong nasod mo samod ni kanina. Na mga tao nagsalig na sa tinuod nila niya track record dili na sa ilang bank account. Tanawa ng mga congressman na tinandaghana bank account kaya na natuan na bilyonaryo. Di ba mo mga congressman senator, bilyonaryo. Bilyonaryo ka senator, tanak rin ang saligan. Ano man, dato kaya ang Pilipinas. Natural resources lang daan. Kinadatuan ta. Anong ginamubring ng karoon? Because of lack of discernment. We never listen to the church. Una ha, balik ko na to. Ang chastisement of God is not destructive, but restorative. Nagkabalisin. Kurang tutulog siya ba? Upirahan ka sa mana ng lugar. Ikaw man ang sakit kayo. Upirahan mo doon sa akong buwan. Dusok eh. Nabitong nasisarian ako. Nasisarian. Hindi nga pinisaitis. Kahiyos ka ng anesthesia. Mag-feel yun yung sakit. Diba? Ipasakitan ka ang kayo. O sana ang punishment, chastisement of God, it is a discipline. Kung wag na tayo disiplina karon, di mausap ang atong kaugalingan. We need divine chastisement in order to restore us. Di ma-restore ang Pilipinas kung may mag-reso sa butbay. Kung doon na sa tanan, no? Kita na niya, 9:30. Kung di ka muliyong ini, ayaw na lang pagwali ang isipay. Kaya kamay na kain ng impact. Ipila ng winaling pastoral letter sa tungang obispo. Kapatay ko pinag-signing ito pula na meron mo unang namalit. Tinoa din. Hasta ta nanimba rin ni Garon mo unang manawag. Tinoa din. Ay na lang dito tayo palit ng bugas. Justification. Ang abnormal na paagi ihimo na nato normal. Ug mo ni sakit nato karon. Nya kusukit ay magkadautaw sa Facebook.
Mag-blame sa politiko, makita ko'y nagpili. Punang ang challenge na ito karon. Let us listen to the Word of God. Mercy and justice. Dili kay mercy and mercy na. Di na mo'y Ginoo. Mercy ang Ginoo. Justice po. Ayaw din ang isiparit ng justice. Kay dunay eternal punishment. Kung mo pa eternal punishment, doon ang eternal reward. Wala, magpakita ng hustisya ang Ginoo. Kung eternal reward ra, ito obispo sa kuan, Catholic Universalist, nga, pastoral accommodation ka na, kaslo niya ang bayi-bayi, ni kasal enter, blessing. Nga human yung blessing, Holy Union. Yung kutusap na Holy Union. Di na pastoral accommodation, pastoral tolerance. Ang sa, niya na ito isipon na sa. Dawaton yun ang imo nga sa. Di ka mo justify, kay dubli na na. Muli na sa final impenitence. Usap ng final impenitence. Kung ang sin against the Holy Spirit, hindi mapasaylo. Yan ang di man na mapasaylo. Ngayon pa rin nagpasaylo. Wala na ka mo angkon nga sa ata. Kung ito final impenitence. Maunan ni karon pinag ito pastoral tolerance. Ilang ika-accommodate ang sa bisag sa. Muna na ko kayo challenge na taron na mga wali. Sa dali ay justify. Mudupli ng imong siglo ka na. Kasama pa kayo pa yung i-justify ko. Pero di ba? Idawat ko sa Ginoo kaya Ginoo merciful man. Wala ito ang false perception. Kibaw kang sana, ay justify. Ang una na, yan makasasaan, Diyos ko. Hindi mo, makasasaan ako, maluluyon ng Ginoo. Hindi na pwede. Hindi Ginoo justice o merciful. Hindi din na mo mabuwag sa Ginoo o mga isuan. Kung imo nang buwagon, ano doon naman eternal punishment? Ningon sila, ningon ang Ginoo, magkagot ang ilang ipon, o silot kini nga may katapusan, makakling Ginoo. Ano, i-balance na to. Half-truth is a whole lie. Ito pa rin sa Agustin. Half-truth is a whole lie. Batayan na ito. Tinaratas half-truth, ano eh? The 4 days of demons. Wala kong i-discuss na lang. The 4 days of demon deception, division, diversion, discouragement. Ihatod pa ni Father John Clifford John. Kung nag-i-deceive na karon sa atong personal juries, di na sa objective truth. Hatod pa ni St. Benedict, we are now facing of dictatorship of relativism. Isa ba na siya? Kining maayo na ko, maayo sa din ako. Kung hindi maayo ni mo, ano na maayo ni mo? Ang imo sa na. Ang ako sa din. Subjectivism. Dictatorship. Yan naman, mauna ni nidikta na toon. Ay, kung kay mauna niya akong gusto. Mauna akong kamaturan, imo sa na. Lahat na kamaturan. Ang kamaturan ng base sa perception. Personal perception. What na yung objective truth? Dito na pwede. Pwede rin na mayroon ka 1 plus 1, 11. What na yung objective answer? Gubot kayong kalimutan kung mauna. Mauna ako kayong challenge sa simpangan. Hindi tawag dictatorship of individualism. Dictatorship of relativism. So ako lang na-elaborate sa akong Advent recollection niya about sa reflection sa St. Jerome. Balik ba nito?